masipag ka, Pilipino masinop ka. Simpleng bagay pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo. Uko-uko ang buhay ko. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo. Uko-uko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Uko-uko ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko niyog ang siyang pinagkukunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Uko-uko ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka. Simpleng bagay pagyamanin, palaguin. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Coconut Production ng ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng niyog sa probinsya ng Maguindano del Sur. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. School on the Air on Coconut Production for Maguindano del Sur. Niyug-niyugan, Mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Assalamualaikum at magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Maguindano del Sur. Isang masaganang pagbati po ang hinahatid namin sa inyo. Ako po si Marnil Del Monte, Media Production Specialist 2 ng ATI RTC 12. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ng aming OIC Center Director, Dr. Jessie V. Beldia. Itong programa po rin natin ay hatid sa atin sa pakikipagtulungan namin sa katuwangang Philippine Coconut Authority, BARM, Philippine Coconut Authority, Maguindano Province at mga piling lokal na pamahalaan. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan.
Kaya inanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agriswela. Mapapakinggan po kami tuwing Lunes at Miyerkules 1 to 2 p.m. sa impilan ng DXYH 95.1 Bangsamoro Radyo Mindanao na matatagpuan sa Cotabato City. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Para po naman sa ating official text line para sa inyong mga greetings at ang inyong mga katanungan, i-text lamang po kami sa numerong 0969-553-5425. Ulit po, pakitala na po ang ating official text line, that's 0969-553-5425. Tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan. Binabati po namin ang lahat na happy first episode po. Alam kong excited na kayo sa ating mga susunod na episode and of course sa ating Facebook Live. Again po, live na live rin po tayo sa ating radio station, Bangsamoro Radyo Mindanao. And of course, live din po tayo sa Facebook, our Facebook page, Bangsamoro Radyo Mindanao. And of course, the Agricultural Training Institute, Region 12. Uko, ang buhay ko. Alam kong excited na ang ating mga kaniyog mula sa probinsya ng Maguindano del Sur na nakikinig sa kanilang mga radyo and of course nakatutok sa ating Facebook Live. Kaya simulan na natin ang ating programa. Noong nakaraang linggo po ay formal po natin na ihatid of course ng ating mga provincial and cluster coordinators po ang ating mga training kits. So sa ating mga SOA enrollees, pakihanda naman po dahil alam kong handang-handa na ang ating mga notebooks, ballpen at tote bag na ipamahagi po natin ng PCE Maguindano and of course PCE BARM and ATI RTC 12. Napamahagi rin po kami pati ang radyo para sa ating mga butihing enrollees, kaya naman pong ready na talaga kayong makinig at matuto. Kaya para po buksan ang ating programa sa ating radyo, kasama po natin live na live po ngayong araw na mapapakinggan natin ang kanyang mensahe patungkol sa mga katuwang natin na mga hensya nagpapatupad ng programa. Kaya kami po ay nagpapasalamat dahil kasama po natin ngayong araw ang aming butihing OIC Center Director ng ATI RTC 12, Dr. Jessie Vibeldia. Good afternoon, Sir Jessie. Kasama po siya namin ang wapadala ng kanyang mga mensahe para sa ating mga butihing School on the Air enrollees po. Hi, Sir Jess. Good morning. Good afternoon po pala. Magandang hapon po, Sir Jessie. Magandang hapon, Manel. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa ating programang School on the Air on Coconut Production. At ganoon din ang mga nanonood po sa ating FB Live. At magbabati rin ako ng magandang hapon sa ating mga kasama na nandito sa studio. Kasama natin si RM, Natman Pendi, at ang kanyang mga kasamahan sa Philippine Coconut Authority Farm. Sa ating pong programang ito, inaasahan po namin meron lalahok at least 500 na magniniyog o partisipante. At ganun ding numero ang inaasahan namin magtatapos gagraduate after ng 16 episodes. At alam mo naman siguro paano ATI, lalo na PCA na siya po isa sa mga pangunahing ahensya na nagtataguyod po ng programa tungkol sa pagniniyog. At tinalulugod po namin na ibahagi sa inyo ng libre ang pagsasanay tungkol dito sa School on the Air Coconut Production dahil alam po namin na naman po sa pagniniyog ang modernong pamahalaan kung ano po yung nararapat mga dapat gawin para po magkaroon ng kasagalan at mahungang pagniniyog at ultimately magpatas. At kami po ay nagsiservisyo hindi lamang po sa inyong kasi ating pero kami din po nagsiservisyo para po sa inyong kasamahan sa at pinasahan ko po na tatapusin po ninyo lahat ng episodes sa ating po mga magniniyog na nagpaparticipate po sa pagsasanay nito. Inaasahan po namin bawat episode na dyan kayo para po makuha niyo lahat po ng mga ituturo ng ating mga competent na mga speakers na karamihan po ay manggagaling po sa PCA.
At yun lamang po siguro at muli magandang hapon po sa ating lahat. Luzon, Visayas. Maraming salamat po Sir Jesse sa inyong mensahe para sa ating mga butihing enrollees po na nakaantabay po para sa kanilang first episode po ngayong araw. Maraming salamat sa mensahe Sir Jesse. And naging kasama po namin kayo live na live po dito sa Cotabato City na kahit na nagbiyahe ng 2 hours po para dito. Of course, kasama din po natin ngayong araw ang aktibong ahensya. Kasama rin po natin ngayong araw ang aktibong ahensya na katuwang din ng Agriculture Extension. Matagal na po namin silang naging partners at isa po sila sa mga haligi ng pangunguma pagdating sa kanyugan po dito sa Pilipinas. Of course, kasama po natin na magbibigay ng kanyang mensahe sa ating mga SOA enrollees ngayong hapon ay ang ating PCA Regional Manager, Sir Datong Manong Yupendi. Good afternoon, RM. Good afternoon. Binabatik. Nagpapasalamat ako sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12, sa pangunguna ni Center Director Jesse Beldia. Maraming salamat, sir. Ang programang ito ay napapailalim sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, kung saan ang ATI ay naatasan na mag-conduct ng mga trainings and even school on the air para mas lalo pa nating ma-reach or puntahan yung ating mga coconut farmers kahit sa mga liblib na lugar kung saan kadalasan hindi na natin naaabot ng ating mga field workers, ay mararating pa rin natin sa pamamagitan ng school on the air na ito. Let me speak in the Maguindanao vernacular. Pagsayaman ko, sulango-lango ng mga taliyawid tanong sa Siasaniog, sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Pamakutan tanong niya programa sa apyasan tanong ko sa walay na gakinago sa mga host siya, karagyan na mga taga-PCA bun, kando niya pagkapamando sa kano sa mga appropriate ang mga technologies, scientifically based ang mga technologies, ipamano nila sa kano. Yanin upamano na kano ni kaumbay sa mamis pun sa niyog, paano ni kaumbay sa binigar pun sa niyog. No marakipan, paano inabya at ukit at kagopras. Arnan to, so nayaman tanong at kagopras na anan to kunamito. Yanin na na, arpa mas mapiapan iukitin kaumbay sa kopras. Kaumanan ko, pamakutin mo mga coconut farmers sa Maguindanao del Sur. Yakong pagnisay ka no, na hindi katawan tanong siya, hindi magapamando tanong siya, na ingguayan tanong. So, ilong mo, tiyan, aritan mo gamitan naman na bundaya, mas mapya, hindi katawan tanong siya, ilong mo na ingguayan tanong, kando katawangan tanunin sa paano ni kabgapya, paano ni kabkarake, masabat tanong siya sa kanang mga niyog tanong. Siguro hanggang doon na lang, Miss Angkor. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you so much. Thank you so much po, RM, Dato Manong Pendi, para sa inyong panahon at of course, your continuous po na partnership po pagdating sa ating mga coconut farmers po. Tayo naman po ay
nagbabalik sa ating unang episode po. Maraming salamat po uli sa ating Center Director Dr. Jessie V. Baldea, and of course our PCA Region BARM Regional Manager Dato Manong Yupandi po para sa kanilang mga mensahe at sa kanilang panahon po para sa ating kauna-unang episode po ng ating SOA on CFIDP para sa ating magsasaka ng Maguindano del Sur. Niyugan tayo. Ngayon naman po ay magbibigay linaw naman po tayo sa ating mga enrollees at tagapakinig kung ano po at bakit po tayo nagkakaroon ng ating SOA. Para po sa kalaman ng lahat, alam niyo ba ating mga ka-agri na may batas po para po sa ating mga magsasaka. Batas po talaga para sa ating mga magsasaka ang programa pong ito. Ito po ay ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act po o mas kilala bilang CFITF. Ito po ay nilagdaan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong February 26, 2021 sa bisa ng Republic Act 11524. At sa naisakatuparan ang layunin ng batas nito, nilagdaan po ang Executive Order 172 noong Hunyo 2, 2002 na siyang nagbigay ng formal na pag-aproba sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Luzon, Visayas, Mindanao. Dito po nabuo ang Coconut Farmers and Industry Development Program po o ang CFIDP. Ang CFIDP po pala ay programang layuning pinagsasama-sama ang mga benepisyo para sa mga hihirap at nasalaylayan nating mga magniniyog. Layunin po nitong mapaangat ang kita at produksyon ng halos 2.5 million coconut farmers po sa buong bansa. Nako, apakadami po talagang coconut farmers sa Pilipinas. That's 2.5 million po. Kasama na rin dito ang pagtutok sa poverty alleviation, education, social equity at ang rehabilitation at modernisasyon ng industriya ng niyog po sa Pilipinas. Bilang bahagi po ng training component po ng CFIDP, dito po pumapasok ang Agricultural Training Institute or ang ATI na natasang magsagawa ng season-long School on the Air program para turuan ang ating mga magniniyog ng tamang teknolohiya at paglalim ng kanilang mga kaalaman sa produksyon ng niyog mula umpisa hanggang dulo po ng value chain. At alam niyo ba, ating mga ka-agri, malaki ang papel ng radyo sa programang ito. Bukod sa mabilisang maihahatid namin ang makabagong teknolohiya sa inyo pagdating sa inyong pagsasaka ng niyog, ang radyo ay may malawakang epekto, hindi lamang sa ating mga magsasaka, kundi para rin sa mga policy makers at ating lokal na pamahalaan para maisama sa kanila ang plano ang makabagong agrikultura. At yan po ang rasyonale ng programang ito. Mga ka-agri, bago po tayong tuluyang sumabak sa ating serye ng mga aralin sa susunod nating episode ng ating School on the Air on Coconut Production, ay mahalaga pong malaman natin kung ano-ano yung mga layunin ng ating programa. Niyugan tayo. We are hoping po, kami po ay gustong makakamit itong mga objectives po natin pagkatapos po ng ating season-long School on the Air and Coconut Production. Inaasahan po talaga namin na kayo pong aming mga SOA enrollees po ay magkaroon ng sapat na kaalaman sa tamang teknolohiya sa produksyon, pagproseso at pagbebenta ng niyog sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa radyo. Ang layunin po ito, of course, sa loob ng ating 16 episodes, inaasahan naming matutunan ng bawat kalahok ang mga sumusunod. Una, talakayin ng kasulukuyang kalagayan ng industriya ng niyog sa Pilipinas at sa kahalagahan ng CFIDP. Ikalawa po, sana maipapaliwanag na natin ang iba't ibang bahagi at gamit ng niyog at binhi nito ang ating seed nut. Ikatlo, makilala ang angkop na variety ng niyog base sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. Ika-apat, matukoy ang tamang paraan ng pamamahala ng ating niyogan. Aalamin natin mula sa pagtatanim hanggang sa pangangalaga, paano natin ito pamamahalaan. Ikalima, makilala ang karaniwang peste at sakit ng ating mga niyog. Ito, pinaka-importante ito ating mga ka-agri. At kung paano ito mapapangalagaan. Ika-anim, matutunan ang iba't ibang paraan ng farm diversification o kailangan nating dagdag kita sa ating niyugan gamit ang iba't ibang mga produkto.
Ikapito, makabisado ang tamang pamaraan ng pag-aani at pagproseso ng niyog bago dito maani. Ikawalo, makilala ang mga salik sa ekonomiya na nakakaapekto sa kita ng isang coconut farmer sa buong value chain. Ikasya, matalakay ang kaligtasan at pangkalikasan na dapat isaalang-alang sa bawat yugto ng produksyon. At syempre, masuri ang sariling niyugan batay sa mga pamantayan ng Good Agricultural Practices o GAP. Kaya po ating mga ka-agri, siguraduhin po nating hindi tayo absent kahit isang episode. Dahil sa bawat paksa ay mahalagang bahagi ang ating pag-unlad bilang isang magniniyog. At syempre, bahagi rin ng programa ang pagkakakilala kung sino-sino ang mga kalahok ng ating School on the Air on Coconut Production. Tayo po ay 500 enrollees po na pawang mga coconut farmers mula sa Maguindanao del Sur Province. Lahat po ng kalahok na ito ay nakalista sa ating National Coconut Farmers Registry System or NCFRS. Aba naman, of course, marami ang ating mga kalahok. Marami rin pong mga municipalities na nasasakop po natin dito. Meron po tayong municipalities under our first cluster from Dato Angal Midtimbang, Talayan, Gindulungan at Dato Saudi Ampatuan. 163 po na mga enrollees ang meron po tayo. Under naman po sa mga Dato Paglas, Paglat, and General SK Pendaton, our second cluster, 94 po ang ating mga enrollees. Shoutout naman po dyan, nanonood o nakikinig. Shoutout din po sa ating mga enrollees na galing sa Sharif Saidona Mustafa, Dato Piang, Mama Sapano, Raja Buayan at Sultan Sabarongis. 96 of our enrollees ay galing sa mga lugar na po na yun. And last but not least, we have our fourth cluster from Dato Unsay, Sharif Agwak, Dato Hofer, Dato Abdullah Sangki, Ampatuan, and Pagalungan. So hello po sa ating mga SOA enrollees po galing sa mga lugar na iyan. Ang buko niyogang siyang pinagpupunan ng sambayanan ng pangangailangan. Kaya po kami po ay ating mga kaniyog mula sa mga nasabing lugar, kami po ay lubos na natuwa na kayo po ay nakasama sa ating programa ngayong araw. At of course, sama-sama po tayong matuto at umasenso po sa ating 16 episodes po. Ngayon, alam na natin ang ating layunin ng programa at kung sino-sino o taga-saan po ang ating mga kalahok, mahalaga rin pong malaman kung paano natin isasagawa ang ating School on the Air on Coconut Production. Para masiguro po nating epektibo at organisado ang ating School on the Air, ito po ang mga hakbang na ating mga tinatahak po para po tayo po ay maging successful sa ating School on the Air. Una po, magda-develop kami po ng script. Isa po, bawat isa, every 16 episodes. Of course, sinisiguro po namin ang inyong mga aralin ay nakapaloob sa ating Coconut Farmers and Industry Development Program. Ikalawa po, ang mga episodes po natin ay ipinahayag po sa ating partner radio station upang maabot po ng mas maraming magniniyog ng Maguindanao del Sur Province dito sa himpilan ng, again, DXYH 95.1 Bangsamoro Radio Mindanao. Ikatlo, magsasagawa ng regular signal monitoring din po na makakasiguro na saklaw po ng ating broadcast at maaabot po natin lahat ng gustong makinig at matuto. Bukod po riyan, bumuo rin po kami ng technical working group, katuwang ang iba't ibang ahensya katulad ng ETI and PCA po, na nilagdaan po kaninang morning ang Memorandum of Understanding natin. Itong Memorandum of Understanding po ay kung saan nakakapaloob po ang aming mga commitments po para po sa inyo during our School on the Air program. Ang ating mga katuwang ang ating PCA BARM, PCA Maguindanao, and our Provincial and Municipal Agriculture Office, tumutulong po kami na makilala ang ating mga enrollees at maipaabot po ang lahat ng serbisyo na kailangang iabot po sa inyo. Sa kabuuan ng programa, Tagalog at Maguindanaon po ang ating pangunahing wika ng pagturo para mas madaling maunawaan po ng ating mga kalahok.
ang pagtatalakay naman po ng lecture sa pamagitan ng radio broadcast. Kaya tutok lang po lagi ating mga ka-agri dahil kami po ay marami pa pong ibabahagi sa inyo ng mga kaalaman. Meron din po huwag kaligtaan ng pre-test at post-test po. Yung pre-test po namin, kasali po siya sa mga kits or ang mga SOA forms po na pinadala po ng ating mga cluster coordinators po. Of course, sagit sa lahat, patuloy po at pinalakas ang ugnayan ng ating mga katuwang na ahensya sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na consultation and communications po. Kaya ating mga ka-agri, siguraduhin tumutok po sa bawat episode at makipag-ugnayan lagi sa ating mga School on the Air coordinators para po matagumpay po ang ating School on the Air journey. And of course, tayo po ay magkaroon ng fruitful po na pagsasanay po natin. Sa bawat episode po ng ating School on the Air, meron din po tayong mga outputs na inaasahan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka, simpleng bagay pagyaman. Dalawa pong segments ang inaasahan po natin every day po or every Lunes at saka Miyerkules po. Isang oras po tayong magkikita gamit ang dalawang pangunahing segments po. Una po ay ang Koko Usap Tayo. Ang Koko Usap po tayo ay isang maximum na 40 minutes na talakayan po na nagpapanahong paksa na talakayin sa ating episode. Ito ay pangungunahan ng ating host and of course ang ating mga magigiting na resource speaker mula sa PCA at ATI. Talagang puno ng impormasyon at praktikal na kaalaman ng ating Koko Usap tayo. 40 minutes po siya na segment every Lunes at saka Miyerkules. And of course, magbibigay daan din po kami para sa inyong mga Koko Tanong. Itong segment po ay kung saan kayong tagapakinig ang bida. Of course, maaari kayong mapadala ng inyong mga tanong gamit ang text at sasagutan po ng ating resource speaker at radio facilitator on air. Again po, maaari nyo po kaming i-reach out sa aming official text line para sa mga katanungan po ninyo or your Koko Tanong at inyong mga greetings sa numerong 0969-553-5425. And of course, tayo po ay live na live din po sa ating Facebook page, Bangsamoro Radio Mindanao and the Agricultural Training Institute Region 12. Pilipinas, halika na, nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba, ang puno ng buhay. At sa pinakamahalagang output ng programa po ito ay yung ating 500 na coconut farmers mula po sa Maguindano del Sur Province na hindi lamang nakikinig, kundi naging maalam at bihasa. So of course, hopefully po, pagkatapos po ng ating School on the Air, tayo po ay nagiging bihasa sa sitwasyon ng industriya ng ating niyog, produksyon ng dekalidad na niyog, epekto ng climate change sa ating pagniniyog, matutunan po din natin ang financial management at mga strategiya at pagpoproseso, marketing at trading po ng ating produksyon ng niyog. So yan po yung ating goal, na palakasin talaga ang kaalaman at kakayahan ng ating maniniyog po sa Maguindano del Sur at bigyan sila ng kaalaman para mas mapaunlad pa ang kanilang kabuhayan. Pangangailangan, para sa kinabukasan. Huko, ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Huwag po nating kalimutan ng ating School on the Air on CFIDP po ay meron rin po kaming mga evaluation schemes po na dadaanan. Dalawang antas po ito, reaction and learning level. Sa level 1 po natin, our reaction level, pagkatapos po ng ating School on the Air, tayo po ay magsasagot ng resource person at facilitator evaluation. Dito po maipapahayag natin ang ating opinion at feedback sa ating mga tagapagsalita at facilitators. Layunin po nitong mas mapabuti ang mga pagbibigay ng impormasyon dito. And of course, magbibigay din po kami ng overall training evaluation form para masukat po natin at masukat namin ng ATI ang kabuang programa. Kung ano po yung mga content, delivery, at ano yung mga karanasan nyo po. Of course, your opinion matters. Of course, sa ating level 2, tayo naman po ay
Tayo naman po ay mag-test ng ating learning level. Kaya po nagbigay po kami ng pre-test. Sana po nasagutan nyo na po yung pre-test at saka inyong mga forms. At nagbibigay din po kami ng post-test po pagkatapos po ng ating School on the Air bago po tayo mag-graduate. Meron din po tayong mga short quizzes. Meron tayong 4 na episodes ng mga short quizzes. So abangan po natin yan. Meron din tayong mga monthly evaluations kung saan yung ating mga facilitators and our training management team ay i-address ang ating mga issues and concerns po along the way po. Kaya ating mga ka-agri, sana'y makilahok kayo sa aktibo na pagsusulit at evaluation forms. Hindi lamang po ito para sa amin po, kundi para din po masigurado naming matagumpay at maunlad po ang ating mga magniniyog po. Huwag nang mangamba, ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw. Alam kong kapos na po ang aming oras, pero pasadahan lang po natin ang ating schedule po o ano po yung pwede nating, ano po yung mga episodes po na ating tututukan po. Simula, niyog-niyogan tayo. Kinabukasan. So on first episode po natin, ngayon po yun, 1 to 2 p.m. po dito po sa DXYH 95.1 Bangsamoro Radio Mindanao, ang ating Coconut Production Airing and Orientation po. Again, nakasama po natin ang ating OIC Center Director of ATI-RTC 12, Dr. Jessie V. Baldea, and of course, our PCA BARM Regional Manager, Dato Manong Pendi. And of course, next episode po natin, magtatalakay po tayo ng coconut industry situation in Maguindanao. Ito po ay i-discuss po ng ating mga tauhan from PCA Maguindanao del Sur. On episode 3 naman po natin, on July 22, tayo po ay magtatalakay ng overview ng CFIDP at NCFRS registration with PCA programs and projects. Ang magtatalakay naman po nito ay ang ating Acting PDO4 of PCA BARM, Sir Lester Jake C. de la Serna. Para naman po sa ating pang-4 na episode, abangan po natin ang patungkol sa coconut varieties at saka kung ano yung nire-recommenda ng mga varieties pagdating sa ating niyog. Pagdating sa PCA po, ito po ay tatalakayin ng ating agriculturist 2 Sandaton Z. Siang from PCA Maguindanao del Sur. On our episode 5 naman po, tayo naman po ay magtatalakay ng good agricultural practices for coconut. Nakalagay po dito kung paano po tayo mag-site select at paano tayo mag-manage ng ating mga niyugan, and of course, mother palm selection and seed nut selection po. Ito po ay tatalakayin ng ating senior agriculturist, Ma'am Zoraida L. Idsla from PCA Maguindanao del Sur. On our episode 6 naman po, tatalakayin po natin dito sa episode na ito ay ang integrated nutrient management. Ito po ay tatalakayin ni Agriculturist 2, Ma'am Wahida A. Dampas of PCA Maguindanao del Sur. For episode 7 naman po, tayo po ay magtatalakay ng integrated pest management for our coconut pests and diseases. Paano po natin ito ma-identify at paano natin ito mamamanage. Ito po ay itatalakayin ni Agriculturist 2 Rasul A. Piang of PCA Maguindanao del Sur. Sa episode 8 naman po, ito po ang midway na po tayo sa ating mga episodes. Tatalakayin po ang harvest and post-harvest management po ng coconut. Ito po ay tatalakayin ni Agriculturist 2 Nasino Umbi Jr. of the PCA Maguindanao del Sur. Tatalakayin naman po sa episode 9 natin ang production of good quality copra. Tatalakayin po ito ng ating mismong division chief po of PCA Maguindanao, Sir Abdullah Diz A. Yaman. Para naman po sa ating episode 10 to 11, isahin po natin na episode ito. Dahil ang episode po na ito ay tatalakayin ng Agricultural Training Institute Region 12 at nakatutok sa farm diversification. Magtatalakayin po dito ang intercropping with high-value crops and ang ating coconut cattle or farm animals integration. Para naman po sa ating episode 12, we have our module 6 on coconut processing technology.
Dito po tatalakayin ang ating mga paano po tayo gagawa o paano natin simulan. Kasi parang hindi kaya ito ng one episode lamang. Paano sisimulan ang mga teknolohiyang para sa coconut processing kagaya ng coconut oil, coconut flour, desiccated coconut, macaroons, and coconut vinegar. Ito po ay tatalakayin ni Agriculturist 2 Alshamir J. Pangilayan ng PCA Maguindanao del Sur. Para naman po sa ating episode 13, tatalakayin naman po ang processed coconut technologies na hindi naman po patungkol sa pagkain. So these are coconut organic fertilizers and cocoa briquettes at saka ang tinatawag na coconut methyl ester biodiesel. Napaka-exciting naman. Ito po ay tatalakayin ni Agriculturist 2 Rasul A. Piang ng PCA Maguindanao del Sur. Tatalakayin naman po sa ating episode 14 ang coconut farming as a business or paano tayo maging cocopreneur. Ito naman po ay tatalakayin ni Agriculturist 2 Muslimin A. Abdul Rahman from PCA Maguindanao del Sur. And para naman po sa ating last episode po, iisahin po natin ang episode 15 to 16 po natin kung saan itatalakayin po ang Coconut Preservation Act of 1995. So that's RA 8048. Tatalakayin po ito ni CPRO Farisa Nul ng PCA Maguindanao del Sur. And of course, magkaroon po tayo ng recapitulation of topics and announcement of graduation po na ibabahagi po ng ating Agricultural Training Institute staff. And of course, ang pinakahinihintay po every time magkaroon tayo ng School on the Air. Dahil sa pagtatapos po ng ating season long, gaganapin po ang isang mass graduation ceremony. Isa itong makasaysayang pagtitipon po ng ating masisipag, matyaga at masigasig po na kaniyog mula sa iba't ibang bahagi ng Maguindanao del Sur Province. So magkakasama po ang ating mga clusters from iba't ibang mga munisipyo po para sa ingranding pagtatapos bilang ganap na School on the Air Coconut Farmer Graduates. So meron po tayong ilulook forward po pagkatapos po ng ating School on the Air. And of course, pasadahan din po natin ang ating mga magigiting at gusto po namin i-recognize at bigyan ng taus-pusong pasasalamat ang ating masisipag na provincial and cluster coordinators po na katuwang namin sa aming programa. Of course, we have here our provincial coordinator, Ma'am Zoraida L. Idsla. We have our coordinator for the municipalities of Dato Angal Midtimbang, Talayan, Gindulungan at Dato Saudi Ampatuan, Ma'am Wahida Dampas. Para naman po sa ating mga municipalities of Magunda Dato, Dato Paglas, Paglat at General S.K. Pendaton, ang ating cluster coordinator po is si Ma'am Norhada Salik. Para naman po sa mga municipalities ng Sharif Saidona Mustafa, Dato Piang, Mama Sapano, Raja Buayan at Sultan Sabarongis, ang ating cluster coordinator naman po is si Sir Sandaton Siang. Meron din po tayong cluster coordinator para sa mga municipalities ng Dato Unsay, Sharif Agwak, Dato Hofer, Dato Abdullah Sangki at Ampatuan. In our cluster coordinator for that is Mahida Satol. Thank you so much po. And last but not the least, for Pagalungan, ang ating coordinator naman po is si Sir Muslimin Abdul Rahman. Ulit po, yun po yung
ating mga cluster coordinators and provincial coordinators po na kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanilang masipag na gawain as coordinators po. At kung meron po tayong mga concern, of course, tayo lamang po ay sumangguni po sa ating mga School on the Air coordinators po. Muli pong paalala, ang ating School on the Air po ay mapapakinggan po May pag-asa, magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo, walang matatalo, ito ang sigurado, ang puno ng buhay, ang ating pag... Mapapakinggan lang po tayo sa Bangsamoro Radyo Mindanao. On air and of course, live na live po sa ating Facebook page. Tapos na nating mailahad ang ating School on the Air on Coconut Production and excited na po kami para sa susunod nating episode dahil gaya po ng nabanggit natin kanina, exciting po ang each episode po natin dahil iba-iba pong topics ang pag-uusapan natin at iba't ibang tagapagsalaysay o resource person po from PCA po ang ating makikilala. Kinabukasan, ang buhay ko, Abangan po natin sa Lunes po, Pilipino mas... July 20, 2026, tayo po ay magsisimula ng ating first module po pagdating sa from PCA. So we have Ma'am Zoraida L. Idsla of PCA Maguindano del Sur to discuss the coconut industry situation in Maguindanao. Liw-liwan tayo para sa Again po, that's July 20 sa Lunes na po. buhay ko, Huwag kalimutan, 1 to 2 p.m. po. ginhawaan. Huwag din pong kalimutan na i-like and i-follow ang ating social media accounts for Facebook, Agricultural Training Institute Region 12, PCA, BARM, and sa Instagram and Twitter at TikTok, makikita rin po kami at ATI RTC 12. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin lamang po ang elearn.e-extension.gov.ph. Huwag pong kalimutan, Lunes at Miyerkules po tayo, 1 to 2 p.m. po. Dito lamang po sa himpilan ng DXYH, 95.1 Bangsamoro Radyo, Mindanao. Happy birthday din po sa lahat ng mga birthday celebrators na nagba-birthday kasama ang ating launching po ng ating School on the Air. Happy birthday po sa inyo. Sa ngalan po ng ating ATI Director, Engineer Remelin R. Recuter, MNSA SASO 3, our Deputy Director, Antonieta J. Arceo, our ISD Chief, Ma'am Antonieta J. Arceo, and our Governor of Maguindano del Sur Province, Governor Dato Ali Mitimbang, our PCA Region BARM Regional Manager, Dato Manong Pendi, PCA Maguindano del Sur Division Chief, Abdulaziz Egiaman, our ATI RTC 12 OIC Center Director, Dr. Jessie Vidya, PhD. Sa ngalan po, din po ng aming CFIDP BARM Focal Person, OIC Assistant Center Director, Hana D. Esquiamad Pampong, and OIC Assistant Center Director of ATI Region 9, Moklas P. Buisan. Hanggang sa muling episode po ng ating School on the Air, ako po muli si Marnil B. Del Monte, Media Production Specialist 2 and Focal Person of our School on the Air on CFIDP BARM. Ako po ay nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka. Ang kamay ay mayroon na